Okay, so eto yung Nothing Phone 2. Kung naghahanap ka ng flagship phone na mas mura at obviously sobrang kakaiba, dapat mong panoorin to. At eto na nga, ang Nothing Phone 2. At may mga pagbabago at in-improve naman talaga sila dito kumpara sa unang Nothing Phone. Pero overall, kamukhang kamukha pa rin. Na para sa akin, ay hindi naman masamang bagay kasi yan na talaga yung naging pagkakakilanlan natin sa isang Nothing Phone. Andyan pa rin yung flat display, flat aluminum frames, at syempre yung transparent glass back panel na merong glyph interface. Na pinutol-putol nila para nga naman maiba. Ginawa na rin nilang curve yung sides ng glass back panel ngayon para maging mas komportable sa kamay kung hindi ka gagamit ng case. Tapos may Gorilla Glass 5 protection pa rin yung parehong harap at likod. May IP54 splash and dust resistance na pwede na for a mid-range phone. Now, balik tayo sa glyph interface. Ang pinakakakaibang feature ng Nothing phones. Ang purpose talaga nito ay para makaiwas tayo sa distractions. Like, for example, nagtatrabaho tayo, itataob natin yan sa desk, tapos kapag may mga notifications, iilaw-ilaw na lang yung mga LEDs. Para nga naman hindi natin basta-basta kunin yung phone na pwedeng mauwi sa 3 hours of social media browsing na hindi natin namamalayan. So, hindi ko siya nasulit noon, pero willing akong subukan ulit yan ngayon. Hindi totoo yan. At this time, pipilitin ko na talaga yung i-utilize. Bola lang yan. Lalo na't may mga improvements din silang ginawa dito. Una dyan yung essential glyph kung saan pwede nating piliin yung mga importanteng apps or notifications na magpapailaw dito sa upper right corner na LED. Like for example, ayaw mong maistorbo, tapos gusto mo pa ring malaman kung may nag-email sa'yo, o di kaya sa Messenger pwedeng calls lang ang magno-notify, mga ganon. Depende sa'yo kung anong importante. Nadagdagan na rin yung segmented glyph. Kung matatandaan nyo kasi sa phone 1, meron lang tayong isang segmented glyph which is itong vertical LED sa baba na pwede nating magamit bilang LED indicator for charging. Parang progress bar. This time, dalawa na yung ganyan natin at yung isa ay itong arc sa bandang kanan ng phone na pwede naman nating magamit as an LED indicator for countdown timer, volume adjustment, at meron ding integration sa mga third-party apps na ang ganda sana kung magagamit natin. Like for example, meron tayong order sa Foodpanda o kaya nagpapalala move tayo or kahit Grab. Tapos makikita mo sana dyan kung parating na yung pagkain mo or yung driver mo, mga ganon. Ang gandang feature sana. Kaya lang hindi pa natin yan magagamit ngayon kasi Uber pa lang ang supported na app. At wala naman tayong Uber dito. Tsaka honestly, hindi na rin ako umaasang magkakaroon ng support sa mga apps like Foodpanda or Lalamove. Kung magkakaroon man, feeling ko years pa ang aantayin natin bago mangyari yon. Okay, so next naman natin pag-usapan ang Nothing OS. Basically, stock Android experience talaga siya na may konting customizations lang from nothing. At ang dami ko ring nagustuhan tulad ng widgets sa lock screen. Kung makikita nyo dito, kahit nakalock yung phone ko, meron akong quick access sa Do Not Disturb mode, battery share, calculator, torch, at pwede mo pang dagdagan depende sa gusto mo. Yung pag-open at pag-close ng screen ang ganda rin. Kung saan ka huling pumindot, doon din mag-uumpisa or magtatapos yung animation. Nagustuhan ko rin yung monochrome theme, black and white icons para iwas distractions din sa mga makukulay na apps like Mobile Legends. May na-encounter akong isang bug dito, humina yung speakers at kahit anong sagad ko sa volume hindi talaga lumalakas. So sinearch ko yun at nakita kong na-encounter din yun ng ibang users. Na na-fix na rin naman through software updates, so wala nang problema ngayon. At eto pa yung pinakamaganda. Speaking of updates, makakatanggap daw tayo dito ng 3 years of Android updates at 4 years of security patches every 2 months. So pang matagalang gamitan din talaga. Pagdating naman sa performance, meron tayong Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip, 12GB of LPDDR5 memory, tapos hanggang 512GB naman yung storage na UFS 3.1 na rin. Mabilis mag-load yung mga apps, yung pag-navigate natin, social media browsing, online shopping, productivity apps, very smooth yung experience overall. More than 1 million pa rin yung score sa Antutu benchmark. So, more than enough na para sa karamihan ng mga mobile applications ngayon. Actually, sinubukan kong maglaro ng games. Naglaro ako ng Mobile Legends at of course, kayang-kaya niya yan at wala talaga akong na-experience na lags. Isa rin sa mga pinakamagagandang features nitong Phone 2 yung display. 6.7-inch OLED panel with 120Hz refresh rate and 240Hz sampling rate. Flexible OLED ulit yung ginamit nila dyan para ma-achieve yung symmetrical bezels at ang laking plus sa akin yan.
Tapos yung punch hole naman nasa gitna na ngayon na dahil maliit pa rin hindi naman naging sagabal sa akin. LTPO panel na nga rin pala yan, so flagship display talaga. Kaya kaya niyang bumaba from super smooth 120Hz all the way down to 1Hz to save battery life. In terms of colors, sobrang ganda rin. Accurate, matingkad. Of course, deep blacks andyan din. Fingerprint scanner, sobrang bilis naman at wala akong issue. May Widevine L1, HDR10 Plus na unfortunately hindi pa supported sa Netflix ngayon. Tapos mas maliwanag rin kumpara sa karamihan ng mga phones dahil hanggang 1600 nits yung peak brightness, so visible pa rin talaga kahit nasa labas ka. Ang gandang display at siguradong may enjoy mo, lalo na kung mahilig kang manood ng videos. At speaking of panonood ng videos, solid din yung dual speakers natin. Nabanggit ko kanina na naka-experience ako ng bug sa loudness, pero nung naayos, maganda rin talaga. 4,700 mAh yung battery capacity dito, na sa unang tingin, medyo kapos ng konti dahil karamihan sa mga phones ngayon ay naka 5,000 mAh battery na. More than 16 hours ang screen on time na nakuha ko sa PCMark battery test, na mataas talaga para sa ganitong klase ng phone. Kaya wala rin akong reklamo dyan. Sa charging naman, ganun din. Hanggang 45 watts yung supported na charging speed. At sa test ko, hindi tayo inabot ng isang oras sa pagcha-charge. 51 minutes lang from 3 to 100%. Take note nga lang na wala tong kasamang charger sa box. So ang charger na ginamit ko for testing ay itong 100 watt gun charger from Ugreen. Tapos meron din tong 15 watt wireless charging feature at more than 2 hours naman yung charging time kapag yan ang ginamit natin. Pagdating naman sa camera, meron tayong dalawa dito sa likod. 50 megapixel main shooter at 50 megapixels din na ultra-wide camera na pwede ring magamit for taking macro shots. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main camera at masasabi ko na pwede na considering the price. Tapos pagdating naman sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 60 FPS. In terms of quality, same lang sa mga photos natin kanina. Tapos ang kinaganda naman, stable yung kuha even at 4K. So okay din gamitin for vlogs. Okay, so available na itong Nothing Phone 2 sa mga stores ng Digital Walker. Sobrang dami na nilang branch, so malamang sa malamang merong malapit sa inyo. At kung wala man, meron naman silang online store, Shopee at Lazada. Ilalagay ko na lang lahat ng mga official links nila dyan sa may description. Now in terms of cons or drawbacks, walang micro SD card slot, walang headphone jack, yung glyph interface, again, depende sa user kung magiging gimmick or tool. Tapos yung camera naman, para sa akin, ay good for the price lang. Hindi siya flagship level, so don't expect too much. Saktong quality lang for a mid-range phone. Simply put, you get what you pay for.